nahihirapan din talaga ako din. Sa tagal ko inipon, 4-5 taon. Kumusta yung pagkikita? Karina lang, kumusta yung pagkikita niyo Yung ni paglapit mo after sa ilang kanya. taon? Kasi madrama yun. Yun, more than 5 years. Kasi na-depressed din ako, alam niyo naman yun. Dahil sa work din, nung nawala tayo sa Bulaga. So partly lahat yun talagang nag-pile up sa akin. Talagang nagkulong ako sa bahay, hindi ako lumalabas, hindi ako nagpakita sa pamilya ko. Kahit malapit kami ng ate ko, hindi ako nagpapakita. Wala, as in walang connection. Until such time, dumating na nga, kasi alam naman, born again Christian ako. So yung realization, parang sinarili ko muna yung buhay ko na-realize ko na, pina-realize ng Diyos sa akin. Ano ba yung pagkakamali mo? Ano ba yung tamang ginawa mo? Diba? Kinulong ko yung sarili ko for almost ilang years din, di ba? So ito nga, nung last June ba yung Father's Day? June. Ano nakapagpa-realize sa'yo? Pride. Kailangan tanggalin ko yung pride na yun. Kumbaga, yan yung isa sa pinaka makasalanang ugali ng tao na ayaw ng Diyos So, tinanggal ko yun. Kumbaga, kinain ko talaga yung pride ko na sabi ko, Lord, ako rin yung nahihirapan And to think my dad, siyempre may edad na rin si daddy. So, ayokong mas mahirapan pa yung kalooban na might as well, sabi ko, if it's your will, sabi ko, gagawin ko to for you, not for me, and for my dad. So, tinaon ko talaga na Father's Day, and Saturday pa yun, na ninenervous ako, hindi ako makababa ng kotse. So, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya yata. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kasi kilala ko si Daddy pag nagalit, di ba? Pero hindi naman siya mambubunga pag nandiyan mga tao. Well, depende naman sa mood niya. Pero yung sabi ko, kung sakaling bulyawan, pagalitan ako, tatanggapin ko. Okay na. Kumbaga, kasalanan ko, aaminin ko na to. It's about humility, pakumbaba talaga. So, 30 minutes before closing, nandun na ako sa kotse. Sabi ko, parang hindi ko kaya kaya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng strength at courage. Gusto ko na maayos to. Kumbaga, kailangan ko nang gumalaw din. Bigla lang pumunta ako, lahat nagulat. Sila Ate Jennifer, yung staff talaga. Isipin mo, 2015 akong huling nagkita-kita kami. So, ako lang mag-isa. Talagang naglakas loob ako na kumbaga, kung sino man ang may kasalanan o ano, hindi ko na inisip yun. Ang sa akin lang is binati ko lahat. Parang sa puso ko, pinatawad ko na lahat. Sorry ako sa iba. Even lalo sa daddy ko. Kung nakita niya na ako, parang hindi pa nagre-register. Sabi niya, oh, ganun lang siya pa. Sabi ko, di, si Kimpi. Oh, ganun. Ang tagal, ilang Hindi segundo. makapaliwana. Ano ko lang ganunin. Nilapitan ko. Niyakap ko siya, di, sabi ko, Happy Father's Day. Sabi ko, sinadya lang talaga kita kasi nandito lang ako sa area. Oh, ilan mo yung reaction daddy do? Oh, okay. Parang hindi siya makapaniwala na nandun ako kasi 4 years, 5 years sige kita. Dito muna ako sa backstage. So nandun na ako, naghihintay ako. Bigla siya lumabas. Hawak ako kay Mike. Inabot na hindi na nagsalita doon, inabot na yung Mike. Sabi niya, oh, may promo ka ba dito? Ba't nandito ka? May promo ko sa niya. Sabi ko, sinadya lang talaga kita. Sabi ko, Happy Father's Day. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, wala, namiss lang kita. So, doon na lang, wala na kami pinag-isipan na... Hindi, wala naman kami pinag-isipan na na problema. Casual, alam mo si Daddy, di ba? Daddy kasi ayaw niyang problema, gusto niya masaya lang lagi. Pero ako kasi yung type na hindi ko kaya. Kailangan, transparent ako. Kung ano makita mo sa akin, sasabihin ko. Pero in his case, that time, ayaw kong sirain. So talagang, usap lang ako, kwento ako. Parang siya yung na-excite na, halika, dito yung dito yung dressing room namin Nakikita mo yung mga kilala mo dati. Sabi ko. So nandun ulit yung connection namin sabi ko. At least sabi ko kahit paano, Lord, medyo okay na to. So, nung ilang minuto na yun, hindi na yata siya nag-closing. Alam ko, nagkwentuhan lang kami. Hinatid ko na siya sa kotse.
Nung pasakay na lang siya, sabi na, kita na lang tayo ulit. Yan. Okay, dude. Ako naman, yung tuwa ko na, salamat po na at least okay kami. Pero alam mo yung medyo, hindi pa yung full yung pakiramdam mo kasi yung, hindi ko pa masabi talagang sorry, di. So, hinayaan ko lang. Nung pasakay siya, bumaba siya. Tapos gumanon lang siya sa akin. Kinamayan niya, high-five ko. Niyakap ko na lang. Sabi ko, I love you, di. I love you ako, sorry. Di, wala, okay lang. Sa okay tayo, okay ka ba? Okay lang. Pero alam kong mabigat pa rin sa kanya kahit pa paano. Kaya siya, kita lang tayo ulit. Yung mabilisan na lang. Alam mo si daddy, sige, okay lang tayo, di. Okay. Pero ako gusto ko pa yung i-cherish yung time na mag-usap pa rin kami. So, dumating yung time ng September. So, almost a month kami hindi nagkita. Birthday ni Tita Eileen, ni Chini, siya ni Jocas. First time ko makahapak ulit sa bahay na sa Green Meadows. Ninenervous ako, hindi ko alam kung papasok ako. Pasundo ko sa pamangkin ko, anak sila. Ano nangyari? Sino sa loob? Lahat sila nandun na, hinihintay ka. Parang outsider yung feeling ko, alam mo yun? Parang, sige, sabi ko, bahala na. Sumilip na lang ako. Di. Sabi na, may total silence. Yung makap na lang ako sa Tita Eileen ko, nag-sorry ako sa kapatid ko si Josh, umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi ko, tagal mo na wala eh, sabi sa akin. So, na-feel ko ulit na at home ako na yung welcome ulit ako. So, yung forgiveness ng family nandun pa rin. So, okay lahat, brothers ko lahat. Nung ina-arrange na nila yung cake para sindihan, tinawag ko ni Daddy. Nakita mo ba yung kwarto? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Pagpasok, ganda, ganyan. Tapos inakbayan niya ako ganyan. Umiyak na ako. Doon na umiyak na talagang parang bata, hagulgul ako ng hagulgul. Sorry po, napapunga ako eh. Sorry po, sabi ko, sorry sa lahat, patawarin mo ako. Pati siya umiyak na rin, naghagulgulan na kami na. Doon ko naramdaman, sabi ko, eto kami yung tatay ko. Ito yung relasyon namin talaga dati, yung close kami. Na naramdaman ko ulit yung father and son relationship. Sabi nga, ako naiyak. Na-imagine ko kasi yung scenario umiyak, eh. kasi ano pa rin eh. Siguro. Sa akin, yung iyak ko is more of joy. And yung peace na nagkapatawaran kami. Sabi niya, naiyak ako lalo. Sinabi niya, hindi ko nga alam nasan ka. Sabi niya, iiyak ako. Kamusta ka? Kung ano bang kinakain mo? Ano nangyari? Anong pakiramdam mo? O ano? Whew! Kasi mahirap din sa kanya yun, di ba? Of course. Alam yung time na yun siguro, mabigat din sa kanya yun. Tsaka may edad na. Alam mo yun? Maikli ang buhay. Masaya lang ako na naiiyak ako kasi masaya na sorry. Naging okay kami lahat. Pero kailangan ko pa rin kahit pa bawat isa, kailangan ko bumawi. And then si Daddy, eto aminin ko, Daddy very generous said. Kahit wala hingin, ibibigay niya ako ano. Nag-abot siya sa akin ng sorry di kung kwento ko na. Nag-abot siya sa akin ng envelope. Alam mo natin, cash yun, di ba? Hindi ko, okay pa ako. Okay pa ako, sabi ko, ayos lang ako. Nakaka-survive pa ako. Hindi ko kailangan yan, sabi ko. Mas kailangan ko yung tayo. Oo, yung tapo. Gusto ko maging okay na tayo. Hindi na importante sa akin kung ano ibigay o material. Wala na sa akin yun eh.
yung relasyon na wala. So yung importante sa akin, so hindi ko pigil para bata, iyak ako na iyak. Nakayakap ako sa akin, okay na, yan na. Ay, okay na. Sabi ko, hindi. Ayaw kong bumitaw. Ayaw kong bumitaw. Sorry ako pa rin. Sorry. Sabi ko, nahihirapan din talaga ako. Sa tagal ko inipot, 4-5 taon. Pagdating talaga din sa pamilya, emosyonal talaga ako. Doon ko naramdaman lalo yung value ng pamilya. Yung gaano ka-importante yung pamilya. Yung basta iyak din siya na iyak. Gulgul din. Doon ko nakita, dati ko na para din batang umiyak namin. Hindi. Basta sabi ko lang, di, mahal kita. Anong nangyari, mahal kita. Kumbaga, sorry na lang talaga. Yun naman sabi ko, sorry. Tapos, sabi niya, sige na. Mahirap mo na yung luha mo, lalabas tayo, nakakahiya. Sabi parang gano'n. Kasi ito, bigla lang pumasok yung kapatid ko, si Jaco. Pagbukas yung natamaan pa yung paa ni Daddy. Aray ko, bumalik pa si Daddy. Ay, sorry. Naging comedy pa nga eh. Nasa lahi talaga yung comedy. Sorry, di na. Pasensya na, nasira ko yung moment ko. Sabi ni Jaco. So ako naman talaga, doon ko lang naramdaman, sabi ko, at least, tanggap pa rin ako kahit paano. Walang kahit paano. Hindi, I mean, Tanggap ka. kasi yung sa pagkakamali ko, kasi pinairal ko kasi talaga yung pride. Alam mo yun, dumating ako sa point na talaga yung galit ko sa trabaho, sa tao, yung mga nagtanggal sa akin. Kasi I was left hanging eh. Wala akong idea bakit ako nawala. Bakit tinanggal? Humingi ako ng sagot, wala. So nandun talaga yun yung nag-down talaga sa akin eh. So dumating talaga yung may nagsabi lang sa akin, may mga bagay talaga tayo na tanong na minsan walang sagot. So inisip ko na, siguro parang graduation ka na lang yun. So okay na, napatawad ko na yun. Kung nag-usap kami ni Daddy, okay na yun. Kaya thankful ako sa family ko na at least naging okay kami lahat na we patched things up. And pinagdasal ko rin talaga na mangyari yun. Even si Chini, iyak din na iyak. Mga kapatid ko. And until sa mami ko naman, ganun din nangyari. 2 years kami hindi nakita. 2 years din ba sa mami mo? Dahil nakita ko nila siya, interview niya kay OG. Yeah, 2023. Wala yung connection namin. Hindi ko alam kung binlock na niya ako o ano. Until such time dumating yung may mga GMA, mga movies, tinahanap ako. Pwede kami sa mami mo, movie. Sabi ko, sayang to. Sabi ko, may trabaho to. And para rin sa'yo to. I tried to look for her. Facebook, wala. Hindi ko lang, pag tinawagan ko, para mag-ring siya, tapos pag nag-drop. Ano ba to? Naka-block ba ako? Ano ba? So yun na lang yung huling kita ko sa kanya, interview niya kay G. So hindi namin alam, nasira pala yung phone niya, na twice siyang nasiraan ng phone. Location na hack daw. By God's grace talaga, ito naman, yung lalabas niya sa Facebook yung mga people whom you know. Di ba? May mga ganun, i-add mo. Nagkataon na nga nun, yung pamangkin ko si Sofia, anak ni Chini, nakita niya, mami ko, Lydia, De Leon. So in-add niya. So nahanap niya, sabi, tatay, tawag sa akin ng tatay, nahanap ko si Lala. Sabi ko, saan? Sa Facebook, bago yung account niya. So, hindi ko na pinatagal, siguro after lang a week, yun na, talagang nag-meet up kami nung Christmas. Sinadya na lang namin in-invite ni Chini sa bahay niya na. Pantayin mo na, sabi ko. Itong nakaraang Christmas lang? Opo. After, eto na, parang casual lang, nagkwentuhan kami. Parang wala nangyari. Pero sa akin, hindi magiging planchado hanggat di ko naririnig ano yung nangyari sa'yo. Gusto ko may clarity. Closure. Nung hinatid ko na siya, doon lang talaga kami nakapag-usap na alam ko yung pagkakamali ko, sabi niya na hindi dapat yung nasabi ko kasi bugso daw ng damdamin niya. Ganito, sabi ko, okay na yun. Tapos na yung kalimutan mo na. Move on na tayo. Kasi kung magdedwell lang tayo sa past, hindi tayo makaka-move on. Kumbaga, para ka nagtsatsa after sa abante. Let go. Sabi ko, let go. Sabi ko, yun na natutunan ko na pagpatawan.
humility, pasa Diyos mo na lahat, kung ano maging plano ng Diyos, yun na lang sundin natin. Okay naman, after that, naging okay na. I mean, nagtuloy-tuloy yung sa pamilya namin na maging maayos. So, thankful ako, masaya yung Christmas pati New Year, and it's about yung reconciliation ng family. Yun lang, sorry Ana yata. Pati ngayon tuloy yung communication with the... Sa daddy ko, tomorrow magkikita kami ulit. Tuloy-tuloy na talaga. Text ko sila lagi. Sabi ko, iiyak po sila. Lagi ko silang pinagdadasal. Si mami naman nakakatuwa kasi nagbabasa na ulit ng Bible. So iba na rin yung outlook niya. So pero minsan nandun pa rin, siyempre babalik sa naiisip niya. Huwag na, sabi ko. Gawain ng demonyo yan. Tanggalin mo na yan, sabi ko. So move on ka na yan, sabi ko. Look for the brighter side. Sabi ko, positive na lang. Oo nga. So as a son, alam ko may edad na yung mga magulang ko. So parang alam kong medyo hirap na sila yung makipag-cope up na sila pa yung gagawa para sa'yo. Hindi. Trabaho ko na to. Parang ako na magre-reach out sa kanila. Ako na yung magpaparamdam na mahal ko sila sa araw-araw. Pag-usapan lahat ng mga bagay yung kinakailangan.